Sumakabilang buhay na kahapon si dating Senate President Juan Ponce Enrile dahil sa pneumonia sa edad na 101 years old. Halos 7 dekada na nagsilbi si Enrile bilang opisyal ng pamahalaan kaya siya ang pinakamatagal na Pilipinong nagsilbi sa gobyerno. Kilala siya bilang prominenteng legal at political figure, implementor ng martial law at naging mambabatas. Kilala din siya sa 1986 People Power Revolution. Ang pagpanaw ni Enrile ay umani ng iba't ibang reaksyon. May nalungkot sa sinapit nito pero may grupo naman na nagsabing wala siyang luhang ilalabas sa pagpanaw ng dating leader. Sa pahayag, sinabi naman ng Department of National Defense na naka-half-mast ang bandila sa harap ng Campo Aguinaldo bilang pagkilala sa nagawa ni Enrile lalo na sa paglaban niya para sa soberenya ng bansa. Ayon naman sa SELDA o samahan ng mga ex-detainee laban sa detention at aresto, hindi pa nabayaran ni Enrile ang kasalanan niya bilang implementer ng martial law noong panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. Dapat ipakulong na ni Pangulong Marcos ang kanyang sarili dahil ang anomalya sa flood control project ay nangyari habang siya ang presidente ng Pilipinas. Ang tawag dyan ay command responsibility ayon pa kay VP Sara Duterte. Lahat anya ng anomalya sa proyekto ay kasama ang Pangulo dahil pinirmahan niya ang national budget. Kung hindi niya pinirmahan, hindi naging batas ang budget na punong-puno ng pondo para sa flood control. Kaya pwede na niya ikulong ang sarili niya dahil may malaki siyang pagkukulang sa kanyang trabaho para sa bayan. Maraming tumaas ang kilay nang sabihin ni Pangulong Marcos na isang news conference na hindi kasama ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga kakasuhan kaugnay ng flood control project. Ayon sa Pangulo sa kanyang pagkakaalam, wala ang pangalan ni Romualdez sa listahan. Pero dagdag niya, kung may katibayan laban sa kanya, kasama siya sa ipaghaharap ng kaso. Inihayag ng Department of Health na may 12 milyong mga Pilipino ang may TB at target nito na masuri ang lahat pagsapit ng 2026. Sa isang statement, sinabi ng ahensya na ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa ilalim ng bagong inaprobahang Philippine Strategic TB Elimination Plan Phase 2 2025 to 2030. Kaugnay nito, nilalayon din ang dublehin ang pondo para sa TB services. Number 3, sa buong mundo, ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng tuberculosis.